Ebanghelyo ni San Juan, sinabi ng Panginoon, "It is finished." Sa Ingles ay "It is finished." Naganap na, consummatum est. Alam nyo, sabi ni Gat Jose Rizal bago siya tuluyang barilin sa Bagong Bayan Field sa Maynila, mahigit 100 taon, consummatum est. Now, bakit consummatum est? Yan po ang binigkas ni Jesus sa ika-6 na salita, at yun ay ang tinatawag na the word of victorious heart. Bakit victorious heart? Sapagkat sa puso ni Jesus at sa grasya ng Espiritu ng Diyos, napagtagumpayan niya ang kaparusahan, ang sumpa, ang kasalanan, at ang kamatayan. Kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang, anong gagawin mo sakaling ikaw ay nalugmok sa bitag ng kasalanan? At saan tayo hahantong? Huwag tayong mawalan ng pag-asa, katuwang, sapagkat kay Kristo naroon ang tagumpay. Ika nga ng isang awit, sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin, at sa ating tagumpay, tagumpay ng aking himig, tagumpay ng aking tinig, ang tanging minimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay nating lahat. Yan ang katagumpayang nakamtan ng Panginoong Hesus bago siya nalugutan ng hininga. Ikaw, katuwang, kasama ka ba sa mga natagumpay? Kasama ka ba sa napagtagumpayan ng Panginoong Hesus? Sabi nga ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa dinanas ng tao. Tapat ang Diyos. Hindi niya hahayaan na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, kayo bibigyan ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan iyon. Katuwang, sa pamamagitan ng lakas ng loob, mapagtatagumpay tayo, at mapagtatagumpayan na natin ang kabigatan sa ating buhay. Maniwala kayo, at tiyak, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. This Holy Week, let us pause to find and spend time to reflect on the life of Jesus and God's love for mankind. It is finished. Let us reflect on the 6th of the 7 last words of Jesus, which gives emphasis not on His sufferings, but on His victory from the Garden of Gethsemane. The pain of being betrayed by one of His disciples, which ended with giving Him wine instead of water to quench His thirst. Labis-labis ang paghihirap at pagdurusa na pinagdaanan ni Jesus. It is finished symbolizes Jesus' victory in fulfilling His mission to die for our salvation. He triumphantly fulfilled His mission in complete obedience on the will of the Father. Sinikap niyang mapagtagumpayan ang kanyang paghihirap
na hindi gumamit ng dahas at kapangyarihan. Sinikap niyang makalaya tayo sa kaparusahan sa ating mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa aming kaligtasan. Given the time to reflect on these words, "It is finished," brought me joy in overcoming my own sufferings as part of my mission. I triumphantly won all my battles in life, including the fight between God's will and mine. Sinubukan kong tinakasan ang pagiging guro, kapalit ng maranyang pamumuhay sa ibang bansa at pagkuha ng ibang kurso. Pero sa huli, pinilit ko pa rin ang maging guro, gaano man ito kahirap, dahil ako ay naniniwala na ito ang kagustuhan ng Diyos sa akin. This is my purpose in life. Kailangan kong maging guro para sa aking misyon. It is finished. Tapos na ang mga paghihirap ko sa buhay. I retired as a school head, resigned as a department head, OIC Dean. But the mission still continues outside DepEd and outside an institution. I embraced my new calling and mission as an author and a motivational speaker. I will write and speak for God's goodness. I will write and speak for God's glory for the remaining days of my life as part of my mission and will of God. Tulad ni Jesus, marami akong pinagdaanan na kaguluhan, paghihirap, pag-aalipusta, pagbabaliwala, pagtalikod, pang-aapi, panghuhusga, sama ng loob at betrayal. Wala na sigurong sakit na hindi ko napagdaanan. Marami akong closed doors na nagpahirap ng aking kalooban bago ko natapos ang aking pag-aaral. Nakipagsapalaran ako at buong tapang na lumaban, bit-bit ang aking pananampalataya at pag-asa na hindi ako iiwan ng Diyos sa bawat laban ko sa buhay. I paddled my own canoe as I worked and studied at the same time. I dreamed with faith in my heart. Hindi naging madali ang pagtupad ng aking pangarap na makapag-aral. Walang salita ang makapaglarawan ng hirap na aking pinagdaanan. Pero tulad ni Jesus, tahimik kong binuhat ang aking krus mula sa aking pag-aaral patungo sa aking pagiging guro, school head, school owner, let review mentor, at ngayon bilang book author at motivational speaker. Sa bawat yugto ng aking buhay ay panibagong hamon ang aking hinarap at pinagdaanan. At lahat ay aking napagtagumpayan sa tulong at awa ng Diyos. Tulad ni Jesus at tulad ko, lahat tayo ay may misyon sa buhay na may kaakibat na kahirapan. Tulad ni Jesus, sa tuwing tayo ay nahihirapan at nabibigatan, nagpapadala ang Diyos o magpapadala ang Diyos Ama ng taong tutulong sa atin para gumaan ang ating mabigat na dalahin. Tulad ni Jesus, dumaranas din tayo ng pagtalikod at betrayal mula sa ating mga mahal sa buhay, mga anak na pinabayaan ng mga magulang, mag-asawa na iniwan ang partner para sa sariling kaligayahan, mga taong naghihirap dahil sa paggawa ng tama at kabutihan sa kapwa. Katulad ni Jesus, lahat tayo ay may misyon na dapat nating gampanan.
Turuan mo akong manali sa'yo. Isip ko ito, isip mo upang magamit mo buhay ko. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manali sa'yo. Buhay ko ito, linisin ko upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay di nagbabago. Ako mong anak na matay dahil sa sala ko. Isasalamat ko